naman siya ng mga balita nitong mga nakaraang linggo. Witnesses lang po ang ino-oath. Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Pinag-usapan ang budget hearing niya sa Kongreso. I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal. She may not like my answer. She may not like how I answer. But I am answering. Bukod kay Vice President Sara Duterte, Naging matunog ang napabalitang pagkikita nila sa Bicol ni dating Vice Presidente Leni Robredo. At maugong din ang usap-usapan na may inihahanda ng impeachment complaint laban sa kanya. Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito. Si Vice Presidente Sara Duterte. Hindi kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. Pero sa kabila ng mga hinaharap na kontrobersya, gaano katotoong kamakailan lang, naispatan daw siyang tila unbothered lang sa isang bar? Pa-party-party lang? Is that real o pake? Ang nasa viral video, nahanap namin hindi sa Davao City, kundi sa Quezon City. Pero paglilinaw niya, she may not be the vice, pero papasa raw siyang doppelganger nito. Siya ang 23 anyos na waiter na si Tasha o mas kilala ngayon online bilang si Inday Tasha. Madam Chair, ako po si Inday Tasha. Inday Tasha! Bali, nag-start po siya nung graduate po ako nung senior high school. Nag-graduation peak po kami. Napansin po nila na parang kahawi ko po si VP. Noong 2022 po, habang nagsaserve po ako, Inday Sara! Sumisigaw-sigaw po sila ng Inday Sara. So ako naman po, yung signature post po ni VP, ganyan-ganyan po siya. Nilalaro-laro ko lang din po, gumaganang-ganyan po ako. Hi ma'am, thank you for waiting. Here's your order, ma'am. Bakit hindi luto? Madam Chair, siya may not like my cooking? Ma'am, I cook it with love. Kaya si Tasha, mas kinarir ang panggagaya kay VP Sara. Mula sa pananamit, postura, hanggang sa kilos at galaw, on fleek. Hand gesture po, yung mannerism po is inaaral ko po siya at ginagaya ko po. Unti-unti na pong kumakalat po yung mukha ko sa social media po. Si Tasha, hindi lang daw basta ng gagaya. Updated din daw siya sa usaping politika. Pag meron po siya mga issue, kung ano yung mga lumalabas sa balita, syempre tinitinan ko po yun. Gaya ni VP Sara, malapit din daw si Tasha sa kanyang ama, nakasuporta, lalo na sa kanyang pagiging trans woman. Hindi ko makalimutan yung tatay ko po nung gabing umuwi po ako na galing po ako sa pagtitinda ng sampagita. Sabi niya po sa akin, yan yung dalaga ko. Sobrang sipag na. Dahil ikaw ay isang kaibigan, may regalo ako sa'yo. Storybook para sa'yo. Ginawa ko lang naman po itong content to entertain po, para po magpasaya po ng tao. A day in a life! Dahil sa pagiging ka-fest nila ni VP Sara, nadagdagan daw ang kanyang mga racket. Proud po ako sa sarili ko dahil yung kapatid ko po is napapag-aral ko po. Parang ngayon college na po siya. 13 kami magkakapatid. For me, nag-stop ako ng college ko po para sila muna po unahin ko. Ako, ito na muna, magtatrabaho muna ako para sa kanila. Muling na-cite in contempt si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos hindi dumalo sa pagdinig ng House Quad Committee kanina. Sa buwang ito naman, pinaghahanap ang dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque ng mga tiga-House of Representatives para sa pagpapatuloy ng investigasyon sa pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa Pogo. I move, Mr. Chair, that we hold Harry Roque in contempt. Pero ano itong namataan daw ang abogado sa Taytay Rizal? Mula sa hugis ng mukha, hairstyle, mata, pati na salamin, mapapa-second look ka talaga. Ang
Hinahulma raw ni Attorney Harry Roque na na-cite for contempt ng aming team. Your Honor, siya po ang 31 anyos na si Mark. Alam mo kasi, kaya naman we need to be very more careful on what we report kasi hindi natin alam kung paano magre-react ang taong bayan. But yes, I'll take your word for it. I'm more relaxed now. 2016, yung isa sa mga ka-team ko, lumapit sa akin, sabi niya, Haji, parang kamukha mo yung Harry Roque. Pag uwi ko, sinearch ko talaga siya. Nagulat ako kasi sabi ko, kamukha ako nga. Tinanggap ko na kamukha ko na siya. May mga nagpapapicture na sa akin. Minsan, nakaka-trigger siya ng social anxiety kasi natatakot ako minsan baka pag magpa-picture sila, maasim ako. Baka may masabi sila, ano ba yan? Ang asim naman nung gumagaya kay Harry Roque. Ang laban po natin ngayon ay pwersa ng kadiliman, laban sa pwersa ng... I'm making sure na kabisado ko yung linya niya. At the same time, alam ko yung rising and falling intonation ng kanyang tone. Dahil talaga namang sinusupin nila ang mga kritiko ng administrasyon na ito. When I'm watching his videos, ginagalaw ko talaga yung kamay ko, ginagaya ko. So natatakot ako kasi mas mukha na akong Harry Roque kaysa sa kanya. Si Mark, likas daw talagang komedyante. Katunayan, racket talaga niyang mag-stand-up comedy. Sa sinong part list, itataas natin ang normal BP to 190 to 100. Dahil may pinagkaiba kami at ini-impersonate ko siya, that doesn't mean na dapat parehas kami ng point of view sa buhay at ng pinaglalaban. Next question, please. Nag-reach out. Sana hindi, kasi natatakot ako eh. Baka kasuhan ako. Hindi, joke lang. Alam ko naman may naiintindihan niya yung ginagawa kong content. It's actually for the memes. It's actually for the laughs. Hindi po ako nagsisinungaling. Isa naman sa mga nagpahirap sa paghuli sa sinuspinding Bamban Tarlac Mayor na si Alice Go, ang pagkakaroon di mano niya ng decoy o yung paggamit ng kamukha niya para lituhin ang mga pulis. Sadya ba talaga yun? Pero kung sumuko na ang decoy ni Alice Go, sino itong babaeng nakilala namin sa Ormoc City sa Leyte na parang carbon copy rin niya? Your Honor, hindi po ako lumaki sa farm, pero lumaki po ako sa probinsya. Siya ang 17 anyos na si Nat. Sabi po ng mga kaklase ko na kamukha ko po daw si Alice Go. Alice Go! Alice Go! Ito po yung mugshot ko. Grade 12 na si Nat. At katulad ni Alice Go, si Nat meron din daw paboritong guro. Si Ma'am Melody. Teacher ko po siya sa grade 11. Favorite teacher kasi favorite niya din po ako. Sabi ko nga sa kanya na, pwede, anak na lang kita yun. Ito po yung front door namin. Ito naman po yung back door namin. Dito po ako lumalabas. Your Honor, hindi ko na po alam. Kung si Alice Go, marami raw impormasyong hindi naaalala, si Nat naman daw, likas na makakalimutin. Minsan, nakakalimutan ko yung mga utos ni nanay. May aaminin po ako. Kahit makakalimutin po ako, with honors po ako, Your Honor. All over the news naman ang pinakabagong coach sa The Voice Kids, ang leader ng SB19, si Pablo. Pero maraming SB19 fans o 18 na namamalik mata nung nag-viral ang TikTok videong ito ni Pinunong Pablo na may kaduet na girl version daw niya. What? Wala raw yang filter dahil ang leader ng Kings of P-Pop na SB19 para talaga silang pinagbiyak na bunga. Siya ang 25-year-old 18 din na si Jessie. 2019, yung friend ko bumisita sa bahay namin. Nag-selfie kami, tapos pinost niya sa Facebook. Uy, kamukha mo si Pablo, ganyan. Madami po nagsasabi sa mata daw po, sa kilay. Flattering, syempre, kasi nako-compare ka sa isang sikat na personalidad. Simula nung makilala ang look-alike niyang si Pablo at ang grupo nitong SB19, si Jessie, naging instant fan. 10 out of 10. Perfect.
Itong year na to, first time kong maka-attend ng face-to-face concert. Naging sobrang memorable talaga siya sa akin. Ang dami ko pong mga nakilala na fans rin ng SB19. Ang babait po nila, sobrang accommodating, feel po nila na welcome ako sa kanila. Ito na lang po yung natira na merch ko galing sa concert. Si Pablo lang, iyon. Sa pamamagitan din daw ng pagfa-fangirl, mas tumaas daw ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Elementary to high school na actually nabubuli po ako physically. Na-nominate ka as muse, tapos pagtatawanan ka. Dumating sa point na wala nang gusto makipagkaibigan sa akin. Ngayon po, ang dami na pong lumalapit, ang daming gusto makipagkaibigan. Pablo! 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 Pagpatuloy lang po nila yung pag-inspire sa mga tao. She may not like my answer. Sa init ng mga kontrobersya ngayon, sa showbiz man o sa politika, sa totoo lang, nakakaduling na.